Magandang araw po sa ating mga kapatid sa gobyerno, at sa inyong mga kaguro, nawa ay nasa maayos kayong kalagayan, saan man kayo naroroon, at kung saan man kayo naaabot ng ating video. Isa na namang masaya, at nakakagandang balita, ang hatid natin sa inyo ngayon, dahil ang administrasyon ni Pangulong Marcos ay naglaan ng 38.63 bilyong piso para sa kapakanan ng mga guro. Para sa buong detalye, tapusin na panoorin ang bidyong ito, at huwag kalimutang mag-subscribe, paki-like at share para ma-notify po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. Marcos Admin, allot's 38.63 billion pesos for teachers' welfare, ipinablish ni 3rd and Peralta Malonzo, sa sunstarcebu.com.ph. Naglaan ng kagawaran ng pamamahala ng budget or DBM ng kabuoang 38.63 billion peso sa ilalim ng 2024 National Expenditure Program bilang suporta sa pagsisikap ng administrasyon na tiyakin ang kapakanan ng mga guro. Sa isang pahayag noong Huwebes 5 ng Oktubre taong 2023, inanunsyo ng DBM na mula sa kabuoang 38.63 na bilyong piso na inilaan para sa mga programa, aktibidad, proyekto or PAPs ng kagawaran ng edukasyon, 2.16 na bilyong piso ang itatampok para sa mga programang pagsasanay na layuning palaganapan at suportahan ang propesyonal at karera ng mga kawani ng paaralan, kabilang ang mga guro na naglilingkod sa mga tungkulin ng pamamahala, supervision, at administrasyon sa mga tanggapan ng mga division ng paaralan, SDOs, regional na opisina, ROS, at opisina ng sentral, CO. Sinabi nito na naglaan din ang gobyerno ng kabuoang 26.10 na bilyong piso para sa paglikha ng 20,000 posisyon para sa pagtuturo, 5,000 posisyon para sa mga non-teaching, at upang punan ang 37,813 na bakanteng posisyon para sa mga guro. Una nang binanggit ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio ang pangangailangan na mag-employ ng mas maraming non-teaching staff upang alisin ang mga guro sa mga paperworks at iba pang mga administrative tasks. Sinabi ng DBM na ibibigay ang 4.3 na bilyong piso para sa cash allowance ng mga guro. Sinabi rin nito na makakatanggap ang mga classroom teachers ng 5,000 pesos bawat taon para sa mga kinakailangang kagamitan at materyales, subscription sa internet at iba pang gastusin sa komunikasyon at taunang pagsusuri medikal. Sinabi ng ahensya na magkakaroon din ng alokasyon sa budget para sa mga Alternative Learning System or ALS coordinators at implementers ng 374.98 na milyong piso, Special Hardship Allowance or SHA, ng 3.77 na bilyong piso, World Teachers Day Incentive na 912.26 na milyong piso, at honoraria for teaching overload, 482.06 na milyong piso. Ang SHA ay ibinibigay sa mga guro na naka-assign sa mga liblib na lugar na may mga hamon sa transportasyon, kasama ang iba pang mga kriteria. Samantala, ang honoraria for teaching overload ay nagpaparangal sa mga kawani ng paaralan na lumalampas sa 6 na oras ng pagtuturo sa silid-aralan kada araw. Sa isang Facebook post, kinilala ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga sakripisyo ng mga guro para sa kabataan ng bansa. Maligayang World Teachers Day sa ating mga guro, sa kanilang mga itinaguyod na utang na loob ng ating bansa, aniya. Kinikilala namin ang inyong mga sakripisyo para sa ating kabataan at pinapangako namin na itutok namin ang inyong kapakanan at ng inyong mga pamilya, dagdag niya. At sa kaugnay na balita, nanatiling prioridad sa administrasyon ni PBBM ang sektor ng edukasyon, nitong nakaraang World Teachers Day ay nagbigay pugay ang presidente sa kahalagahan na ginagampanan ng mga guro sa bansa. Mananatiling masipag ang Administrasyong Marcos Duterte sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga paaralan, mga guro, at mga mag-aaral, aniya, at narito ang buong detalye. Marcos Honors Teachers holds concert in Malacanang, ipinablish pa rin sa sunstar.com ni 3rd and Peralta Malonzo. Iinangako ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes, 2 ng Oktubre taong 2023, na magpapatuloy ang administrasyon sa pagpapakatatag ng pagsisikap upang tugunan ang mga pangangailangan ng sektor ng edukasyon, kasama na ang mga guro. Habang papatapos ang National Teachers Month, iginugunita natin ang mga bayani ng edukasyon ng mga kabataan.
Habang pinasasalamatan namin kayo para sa lahat ng inyong ginagawa, patuloy rin kaming nagpupursigi na mapabuti ang inyong buhay, sabi ni Marcos sa isang post sa Facebook. Mananatiling masipag ang Administrasyong Marcos Duterte sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga paaralan, mga guro, at mga mag-aaral, dagdag niya. Bilang bahagi ng pagdiriwang para sa taunang buwan ng mga pambansang guro, pinangunahan nina Marcos at kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon at Vice Presidente Sara Duterte Carpio noong Linggo, 1 ng Oktubre, ang isang konsyerto na nagpaparangal sa mga guro ng bansa sa paligid ng Malacañang Palace. Iba't ibang mga artistang mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nag-perform sa kaganapang tinawag na konsyerto sa palasyo para sa mahal nating guro. Ipinahayag ng mga guro mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang kanilang pasasalamat kay Marcos sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na marinig ang kanilang boses. Sinabi ni Schools Division Superintendent ng Basilan, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM, Myra Borja Mancabong na nararamdaman niyang pinahahalagahan sila sa simpleng mga hakbang ng ilaan ni Marcos ang konsyerto sa Malacañang para sa lahat ng mga guro, at inilarawan niya ito bilang kanyang unang pagkakataon na makapasok sa Malacañang. Masayang-masaya kami ngayon na may boses na tayo. Napapakinggan nila ang boses ng mga guro. Itinataas natin ang ating mga kababayan mula sa kahirapan. Kaya't maraming salamat, Pangulo Marcos, sabi ni Mancabong. Naramdaman din ni Michelle Rubio, Education Innovation Ambassador ng Sorsogon, at Engineer Reynaldo Ramos ang pagpapahalaga. Habang itong kaganapang ito ay naganap sa Malacañang, talagang itinaas nito ang aming moral bilang mga guro na pinahahalagahan ng ating gobyerno ang aming sipag at tiyaga bilang mga guro sa Pilipinas, ani Ramos. Ito po yung isang masasabi ko na isang bagong Pilipinas, kung paano tayo makatulong sa ating bayan o sa ating bansa, dagdag niya. Sa kanyang bahagi, tiniyak ni Duterte sa lahat ng mga guro na palaging susuportahan sila ng administrasyon ni Marcos, ng national government, at ng mga lokal na pamahalaan. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga guro para sa kanilang serbisyo sa ating bayan at nagpapahayag tayo ng suporta sa kanila upang maging matatag sa hamon ng pagpapaaral ng mabuti sa ating mga mag-aaral, sabi niya. At nandito lagi ang Kagawaran ng Edukasyon at ang buong pambansang pamahalaan, kasama ang mga lokal na pamahalaan natin, na palaging handang sumuporta sa ating mga guro at mga paaralan. Pangulo ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. At ang ating pong pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Handa na ba kayo? Kamusta po kayong lahat? Excited na ba kayo? Hindi ko marinig! Batang-bata pa ako kasi alala ko, nakatira pa kami sa San Juan. Wala pa kami sa Malacañang. Kaya siguro I must have been about 5 years old, 6 years old. Grade 1 lang, grade 2. May teacher na ako naging teacher's pet niya. Lagi akong tinutulungan sa pag-aaral. She was also very, very helpful to me outside the school. Tinutulungan niya ako pagka may kailangan ng tutorial. Binibigyan ako ng mga rosary, binibigyan ako ng prayer book. Hindi ko siya makalimutan. Tawag ko sa kanya si Miss Reyes. I remember her from those days. What impact did it have on my life? I learned to respect teachers. Doon, kasi bilib na bilib ako doon sa naging teacher ko. Kahit mula noon, hanggang ngayon, basta teacher ang kausap ko, ma'am pa rin ang tawag ko. Hindi ko na matatanggal yung habit na yun dahil sa kanya. At dito po nagtatapos ang ating video, nawa ay marami tayong nalamang impormasyon, at kung nagustuhan niyo po ang ating video, pakisulat ng inyong comment, sa comment section, para po patuloy kayo maka-access ng latest information, mangyaring paki-subscribe, like at share para ma-notify po kayo ng mga latest updates. Maraming salamat po.